sa kalsada. Puno ng usok pero di nagrereklamo. Para sa pamilya, bawat pasada ay panalo. Sa bawat bigo at preno, kwento pag-ani ka, alam mo ba yun? Pag-ani ng bayan, Pilipinong matapang. Sa araw-araw na laban, ikaw ang aming ilaw. Pag-ani ng bayan, sa puso'y may dangal. Tuwa mo'y alay sa kinabukasan ng lahat. Kahit ulan o init, tuloy-tuloy ang pag-ikot. Para sa mesa'y laging may pagkain na nakaluto. Sa bawat daang tinatahak, sa bawat pawis na pumapatay, pag-ani ka, hindi ka nag-isa. Pag-ani ng bayan, Pilipinong matapang. Sa araw-araw na laban, ikaw ang aming ilaw. Pag-ani ng bayan, sa puso'y may dangal. Tuwa mo'y alay sa kinabukasan ng lahat. Sa araw ng laban, ikaw ang aming ilaw. Pag-ani ng bayan, sa puso'y may dangal. Gawa mo'y alay sa kinabukasan ng lahat. Pag-ani ng bayan, Pilipinong matapang. Sa araw-araw na laban, ikaw ang aming ilaw. Pag-ani ng bayan, sa puso'y may dangal. Gawa mo'y alay sa kinabukasan ng lahat. Magandang hapon o magandang tanghali, magandang araw o magandang gabi, magandang umaga kung saan man tayong lupalop ng mundo nakikinig. Ako po si Mike Manansala, ang inyong host makakasama ng isang oras dito sa programang Bagani ng Kalsada. Now, doon sa mga nakapakinig po nung isang linggo, maraming salamat at sinamahan nyo kami ng isang oras. Nung isang linggo po, inintroduce tayo ni Miss Aida Gonzalez. Inintroduce niya itong bagong programa dito sa DZME, ang Bagani ng Kalsada. Now, para doon po sa ngayon lang makakapakinig, ano po ba itong Bagani ng Kalsada? Ito pong programa nito, ito po yung weekly public service at motoring program na inaalay ng Oracle Petroleum Corporation para sa ating mga motorista. Sino yung ating mga motorista? Basta ikaw nasa kalye ka, nagtatrabaho ka, ang trabaho mo nagda-drive ka, taxi driver ka, TNBS o kung ano man, para sa iyo po ito. Ito po ang magiging boses mo.
tuwing Miyerkules ng Linggo, every Wednesday. So ngayon po, ngayong araw nito makakasama natin ang Chief Operating Officer ng Oracle Petroleum Corporation o OPC. Siya po si Michael Dominic C. Ang tawag namin sa opisina sa kanya is Sir Mick or MDOS. Yun yung shorten. Sir MDOS, Sir Mick, baka pwede mong ipakilala ang iyong sarili. So magandang hapon sa inyong lahat. Salamat sa introduction, Mike. So ako si Michael C. So ako yung Chief Operating Officer ng Oracle Petroleum Corporation. So yung position ko sa kumpanya po is ako nag-handle ng pagbili ng mga raw materials. Tapos ako nag-handle ng formula ng mga produkto namin. Tapos hanggang production, ako may handle so hanggang sa simula, hanggang sa dulo, ako ang may hawak nun. Okay. So, parang kung hindi dahil kay Sir MDOS o Sir Mick, hindi tatakbo ang operation. Walang ibebenta, walang produktong magagawa ang Oracle. Parang gano'n nga kasi ano, kumbaga yung posisyon ko, kumbaga ako yung parang lifeblood. Mhm. Siyempre 'pag wala kaming raw materials, wala kaming langis, wala kaming formula. Pero siyempre sa aming kumpanya, hindi lang naman ako ang kailangan. Kailangan din yung mga empleyado namin, Mhm. sino gagawa ng mga produkto namin, sino magde-deliver, sino magbebenta. Importante kaming lahat. Correct. At syempre, dahil sabi mo nga, hindi lang ikaw, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, ang importante sa isang kumpanya. Syempre, lahat, syempre, yung nagpapatakbo mula sa CEO, COO, mga managers, mga ahente, syempre, yung mga nasa lahat ng department, lahat yan importante para isang kumpanya. Pero Tama. syempre, lahat, lahat tayo eh. Ako kasama na ako doon as the marketing manager. Ang pinakaimportante pa, yung sa ginagawa natin ng produkto, which is Motorista. yung mga motorista. Exactly. At doon din nabuo itong programa. So Mm. now, ang next question ko sa'yo, Sir MDOS, bilang CEO ng ah, Oracle Petroleum Corporation or OPC, bakit ninyo sinuportahan ang pagbuo ng programa nitong Bagani ng Kalsada? So yung inisip namin 'to siyempre, ang una naming inisip is gawin yung brand na Bagani. Mhm. Tas ang gusto namin siyempre ipakita na iiba si Bagani sa mga ibang brand. So una, ang pinakita namin is gawa siya sa Pilipinas. Tapos gusto namin magbigay sa komunidad. Kaya yung pinakita sa'min 'tong programa na 'to, Bagani sa Kalsada, gustong-gusto namin 'to. Kasi si Bagani ng Kalsada, magbibigay ito ng mga impormasyon, edukasyon, at iba pang mga puwede para sa ating mga motorista. Tama. Nasabi mo, nabanggit mo, Sir Mick, yung edukasyon sa kalye ng mga motorista. Bakit importante na hanggang ngayon, siyempre, pag kukuha ka ng lisensya, di ba, meron ka dapat dumaan ka sa driving school bago ka makapasa sa mabigyan ng lisensya. Baka sa tingin mo, kailangan pa nating magbigay ng karagdagang edukasyon sa programa na ito. Kasi, sa tingin ko, so siyempre nung nakuha ko yung aking lisensya, merong mga batas noon. Mhm. Pero siguro sa tagal ng panahon, baka may mga ibang mga nadagdag na mga batas na umiba. So, kailangan may bago ding edukasyon at hindi natin maiiwasan, tao tayo, baka makalimutan natin. So, maganda merong programa na ganito na kumbaga reminder sa atin lahat sa mga dapat nating gawin sa kalye. So, kailangan tuloy-tuloy. Hindi puwedeng kamukha ng pag-aaral 'yan, eh. Hindi porket natapos ka na ng pag-aaral ng kolehiyo, tapos na. So, 'pag pumasok ka sa trabaho dapat continuous pa rin yung pag-aaral. Mm. And gano'n din sa mga motorista natin habang nagda-drive. Lalo na may mga bagong sasakyan na bagong technology, 'di ba? So, may Mm. mga bagong technology, bago na naman yung kung ano yung pipindutin. Mm. So, etong programa na 'to ang magbibigay ng edukasyon para sa mga, yun nga, sa ating mga motorista. Tama naman, oo. Kaya namin binuo 'to para magbigay ng impormasyon, edukasyon, tapos siguro din marinig din ang mga Mm. side ng mga motorista mismo. Correct. Pero ano talaga ang layunin ni OPC o nung company sa pagsuporta ng programang ito? Para ba makabenta lang or para talaga makatulong? Ano yung nasa isip natin kung bakit natin nabuo itong programang Bagani ng Kalsada? Siyempre ang una naming gusto gawin dito is of course magbenta kami. Pero gusto namin magbenta ng produkto na affordable sa mga motorista,
pero yung quality hindi natatalo sa mga imported. Yun talaga yung layunin namin para sa Bagani. Okay, kasi sabi mo nga ang Bagani oil is proudly Philippine made. Dito talaga siya ginawa. Mm, Tama po ba? tama, tama. So, kapantay po ba siya? Kasi lahat naman tayo, aminin man natin o hindi, lahat naman tayo kahit ikaw, Sir Mick, kahit papaano meron tayong may pagka ano 'yun, yung western, 'di ba, Mm. mentality na gusto natin lahat ng produktong bibili natin imported, 'di ba, galing sa Mm. ibang bansa. Ngayon bakit natin kailangan tangkilikin yung gawang Pilipino? Kasi siyempre naman, itong mga quality na imported, kaya naman nating habulin yung quality. Mhm. Kasi pareho lang naman ang mga raw materials natin, yung mga langis, yung mga additives, pare-pareho lang yan. Pero ang pinakamalaking difference nito is ginagawa sa Pilipinas. Ang kausap mo, Pilipino. Kausap mo, kayang-kaya mong tawagan. Mhm. 'Pag imported na produkto, hindi mo alam kung ano nangyayari. Dito sa Bagani, bisitahin mo planta namin. Makikita mo saan ginagawa ang Bagani. So ang sinasabi mo Sir Mick is pagka halimbawa ginamit na nila yung produktong Bagani at nakita nila na okay sana ito eh. Maganda yung takbo ng makina ko, mas mas humaba yung biyahe ko, mas matagal yung maintenance ko, pero mas maganda sana kung meron pang ganitong features. Pwede ba silang magmungkahi halimbawa tumawag sa atin or mag-message sa FB natin, mag-suggest o magbigay ng suhestiyon na mas maganda po sana may ganito. Makikinig ba si Oracle? Siyempre yun yung kagandahan ng kumpanya na lokal. Mhm, Siyempre may yung mga ahente namin, mhm, lalabas yan sa market, marinig nila yung mga ganyan, mga impormasyon galing sa mga customer na, "Ito gusto namin ganito, baka puwede palaputin, puwede ba panipisin?" So, siyempre yan ilalapit yan sa amin, sa top management. Tapos kaya namin gawin yan kaya maganda kaya namin i-formulate yung produkto, so ano ang gusto ng mga motorista. 'Yun ang kagandahan ng locally made Mm, kasi, tama naman si Sir Mick, kung bibili mo sa ibang bansa iyan at nagandahan ka na pero mas maganda pa sana kung may ganito, mahihirapan ka na magsabi. kumbaga yan na yun. Yan na yun, wala ka ng magagawa, wala ka ng no choice, ika nga nung iba. Pero since gawang Pilipino, dito natin bini-blend. Ang toll blender, isa sa pinakamalaking toll blender sa Pilipinas, again, is si Oracle Petroleum. So kung meron tayong nakikitang suggestion o may gustong ipa-add, ipadagdag, or ipabawas man, kayang-kayang gawin ni Mm, Oracle. kayang-kaya. So, ano naman, Sir Mick, ang bakit mahalaga para sa iyo na meron tayong programa na kamukha ng Bagani ng Kalsada? Ang importante 'to kasi, siyempre, ang gusto namin sa programa na 'to is hindi lang siyempre magbenta ng produkto. Gusto namin pati yung mga motorista, kumbaga meron din silang nakukuha sa'min, hindi lang produkto. Gumagaling sila sa daan, naririnig ang kanilang boses, kumbaga kasama sila Mhm. sa Bagani. Hindi lang 'to parang benta tapos gano'n lang, Tapos na. tapos na. Actually, sila talaga yung Bagani kasi Mm, again, yung mga ngayon pala makikinig, ang Bagani po ang ibig sabihin niyan, warrior. Yung Bagani, sila yung mga panahon ni nila Magellan, nila Lapu-Lapu, sila yung mga warrior, sila yung mga bayani. Bago pa yung mga modern heroes natin na sila Jose Rizal, meron na tayong mga Bagani. So kaya po natin nagamit yung word na Bagani kasi inaalay natin ito sa mga bagong bayani ng Pilipinas na nasa kalsada at yun po yung ating mga riders, yun po yung ating mga drivers. Jeepney man yan, tricycle, TNVC, taxi, kayo po yung bida. Ang sabi ko nga, noong previous episode natin, sila kasi yung bloodline eh. Sila yung dugo na naghahatid ng sustansya sa ating komunidad, sa ating bansa. So, ano naman, Sir Mick, ang nakikita mong problema ngayong kinakaharap ng mga ordinaryong driver natin? siyempre ngayon hindi naman tayo alam mo na nangyayari ngayon, pataas ang fuel prices. So, Dahil sa siyempre gera. dahil sa giyera tuloy-tuloy pa naman din tapos masama pero baka nabalitaan din ng mga tao, nagsimula ulit yung giyera, mga Ah, 3 araw lang. ang alam ko nga nung last week okay na, eh, 'di ba? Meron na Oo, silang may peace talk na sila, nagkasundo oo, na. Pero ngayon, kakapasok lang na balita, nagsimula na naman, nagbombahan na naman.
yung iba siguro hindi pa alam, pero hindi pa po tapos. Ang sabi nga ni Sir Mick, nagbombahan naman. So, dahil doon sa problema na yon, Sir Mick, ano yung nakikita mong solusyon? Pagdating solusyon siyempre, sa major na solusyon, wala tayong masyadong magagawa kasi malayo yung giyera sa'tin. Pero sa mga kaya nating i-control siyempre kami sa Oracle, para sa Bagani sa Kalsada, maglalabas kami ng produkto na maayos pa rin yung presyo. Kumbaga, sang-ayon pa rin sa gusto naming gawin na affordable yung mga produkto namin para sa motorista. Tapos kaya tinutuloy pa namin 'tong programa para aside sa produkto namin, meron kayong nakukuha pang iba. Naririnig namin yung boses ninyo, naririnig namin ang mga problema ninyo. Baka hindi lang naman fuel prices ang problema natin, baka problema natin is, ah yung langis natin, ang bilis mag-evaporate, mabilis, kumapal. Yun yung programa nito sasagutin niya 'tong mga tanong ninyo. Nabanggit mo yung timpla nung produkto natin na langis. Dahil kasi tayo yung nagbe-blend, eh. Tayo Mm, yung nagtitimpla, mm. lalo especially yung Bagani oil. Gaano ka kasigurado na akma talaga? Like halimbawa kasi yung galing ng ibang bansa, halimbawa galing ng Amerika, galing ng western countries na merong 4 seasons, 4 na seasons, 'di ba? Mm, Meron silang winter, summer, fall, mm, tsaka 'di ba, kung ano yung isa pa. Sa atin dalawa lang, eh, mm, tag-init at tag-ulan. mm. So, gaano gaano makakatapat yung Bagani oil sa imported na produkto? So, para at least maintindihan ng mga ating mga motorista, so siyempre, sa Oracle meron kaming, laboratorio. So, Mhm, of course, meron tayong mga certain na mga industry standard. mhm, Marinig mo siguro yung mga API, SAE, mga standard yan ng mga international. mhm, So, siyempre ako, 'pag gumagawa kami ng mga formulation, sinusunod namin yung mga standards na ito. So, kunyari sa lapot ng langis, sinusunod natin 'to. So, tapos sa mga specs natin, kung ito pang diesel, pang gasolina, gasolina, mhm, pang motor. Or meron din tayong mga langis na pang diesel, pang gasolina, puwede din pang kotse, puwede din pang motor. So, lahat naman 'yan, tinatapat namin sa kung anong dapat industry standard. eh, Pero mas mura sa mas imported, mura kumpara sa sa import. galing ibang bansa kasi yun may Mm, mga tax pa, pagdadalhin mm, dito may shipping pa, mm, hindi kamukha ng Bagani na dito tinimpla. At nabanggit mo na tayo nagtitimpla, tayo nagfo-formulate, nakikita meron tayong mga chemist, meron mm, tayong chemical engineers na sila yung nagtitimpla. So, nakakasiguro sila na akma talaga sa klima ng Pilipinas. Tama ba, Sir Mick? tama 'yun. Oh, so now, ano naman Sir Mick ang inaasahan mo na maibibigay ng Bagani ng Kalsadang programa sa ating mga motorista? So halimbawa itinayo na natin 'to, tinatag natin yung Bagani ng Kalsada. Ano naman maaasahan ng mga motorista ang makukuha nilang tulong sa programa na ito? So, siyempre programa na 'to, aside from mga impormasyon, edukasyon, mag-i-invite din tayo siguro ng mga ibang mga grupo na Mhm, kaya magbigay ng mga ibang mga impormasyon. So, kunyari puwede natin pumunta sa LTO, magbigay sila ng mga madalas nangyayari sa kalsada mhm, para maiwasan ng mga motorista. Ta's puwede din tayong mag-invite ng mga driving school, mhm. AAP, magbigay din sila ng kanilang mga mensahe. So, marami tayong puwedeng mga invite, mga motorist groups, car groups, mga para marinig din sila. Tama. Nabanggit nga natin nung previous episode nung isang linggo 'no, kasi kadalasan pagka may problema lalo na 'pag malalaki na yung problema talaga ng mga motorista, minsan ang nagagawa nilang solusyon nagra-rally na lang. Pero hindi natin alam kung nakakarating ba yung tinig nila sa tamang tenga. So itong programa na ito ay hinahandog natin sa ating mga motorista na kung meron kayong mga problema na hindi talaga masolusyunan, ito yung programa na puwede nilang maging boses. Ang nabanggit nga ni Sir Mick, mag-iimbita tayo ng taga-gobyerno natin, LTO, LTFRB, kung may mga problema sila. Halimbawa sa kalye o kung ano man yung kalye yung regular nilang, dinadaluyan na hindi nawawala yung problema,
Hindi nila alam kung saan sila pupunta, hindi nila alam kung saan sila dudulog. Ito pong programa, ito ang magiging boses nila. Pwede silang tumawag sa atin, imbitahin natin sila, imbitahin natin yung mga taga local government natin o government natin para tugunan ang inyong mga problema. Now, mapunta tayo. Again, kasi itong programa nito talagang nakaalay sa ating mga ah, driver talaga sa kalye. Kaya nga bagani ng kalsada eh. Ibig sabihin nun, bayani ng kalsada. Sir Mick, matanong ko lang, ano yung mensahe mo? Kung meron kang isang mensahe, ah, ang petroleum para sa lahat ng motorista, ano po ba yun? Bilang kayo yung gumagawa ng langis na ginagamit ng ating mga motorista, ano po yung mensaheng maibibigay nyo? Siguro ang mensahe ko is, ah, makakasiguro kayo na 'pag ginamit niyo si Bagani, siguradong sigurado maganda ang aming quality, magiging maganda ang aming presyo, tapos hindi namin kayo iiwan sa ere. Kung magkaproblema man o hindi, nandito kami para sa inyo. Yun ang pinakaimportanteng nasabi mo, Sir Mick, yung hindi namin kayo iiwan sa kalye. Kasi totoo po yan. Again, nabanggit natin yung mga galing ng ibang bansa. Pag ginamit mo yan, wala ka ng choice, gamitin mo yan. Sa ayaw mo, sa hindi, binili mo yan, gamitin mo na yan. Sa Bagani, pag ginamit mo yan, mayroon di kayo nagustuhan, di ba? Nandyan yung ating Facebook. Meron kayong malaya kayong magbigay ng suggestion, ng question o kung ano man yung sa loobin nyo. Nandyan yung ating Facebook. Pwede kayong kumontak sa amin. 24/7 yan. At makikinig si Sir Mick sa inyo. So yan. So sa pananaw mo, Sir Mick, paano makakatulong isang programa? Ulitin natin para malinaw. Itong programa na to, binuo ba to para lang mabenta natin yung ginagawa ni Oracle na Bagani Oil? Yun lang ba ang ating layunin sa pagbuo nitong Bagani ng Kalsada? Hindi naman 'yun talaga ang totoong layunin. Mhm. Ang layunin talaga ng Bagani ng Kalsada is, impormasyon at edukasyon na sinabi ko kanina. So siyempre, yung pagiging safe natin sa daan, Mhm. sobrang importante 'yan ngayon kasi siguro marami tayong nakikita ngayon sa mga news natin, parang padami ng padami ang mga aksidente sa daan. So siguro kailangan natin magbigay ng mga refresher ang ating mga motorista kung ano yung mga dapat at hindi gawin sa kalsada. Tapos sobrang importante, maintenance natin. Mhm. So siyempre bago tayo lumabas sa kalsada, tingnan natin yung kotse natin, tingnan natin yung motor natin, okay pa ba yung level ng langis, okay pa ba yung radiator coolant, tama pa ba yung brake fluid natin. Kasi siyempre 'pag isa diyan may mali, titirik tayo sa daan. Wala tayong mauuwi, wala tayong trabaho. So sunod-sunod na 'yon. Tama. Tama, Sir Mick. At nabanggit mo yan at nabanggit ko rin kanina, yung mga motorista natin na may suggestion, may tanong, at may kung ano mang hinanaing o panukala. Andito po, pwede kayong mag-post. Ito ang ating social media, ang Facebook natin. Meron tayong Facebook, meron tayong Instagram. Ang TikTok natin, Bagani Oil PH. Ang YouTube natin, Bagani Oil. Ayan, ang Facebook natin, Bagani Oil PH. Ganon din ang ating Instagram, Bagani Oil PH. TikTok, Bagani Oil PH. Meron tayong YouTube, Bagani Oil, kung saan nila napapanood yung live na to. At yung website natin, baganioil.ph. At kung meron kayong kasi nung last week, nag-imbita ako kung may kakilala silang driver na karapat-dapat talaga na mabigyan ng tulong. So pwede nating kumontak, pwede silang tumawag sa 0945-859-552. Yan. At dahil dyan, pwede na po ba tayo mag-break? Break na po ba tayo? Papakinggan natin yung ating station ID, yung kaninang tumutugtog. Yun, ako po kasi nagsulat noon. Kaya papakinggan ulit natin. So break muna tayo. Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, Radyo TV.
kalsada. Puno ng usok pero di nagre-reklamo. Para sa pamilya, bawat pasada ay panalo. Sa bawat bigo at preno, sa bawat ibig at kwento, pag-ani ka, alam mo ba yun? Pag-ani ng bayan, Pilipinong matapang, sa araw-araw na laban, ikaw ang aming ilaw. Pag-ani ng bayan, sa puso'y may laman, tuwa mo'y alay sa kinabukasan ng lahat. Kahit ulan o init, tuloy-tuloy ang pag-ibig. Para sa mesa'y laging may pagkain na nakaluto. Sa bawat daang tinatahak, sa bawat pawis na pumapatay, pag-ani ka, hindi ka nag-iisa. Pag-ani ng bayan, Pilipinong matapang, sa araw-araw na laban, ikaw ang aming ilaw. Pag-ani ng bayan, sa puso'y may laman, tuwa mo'y alay sa kinabukasan ng lahat. Sa araw ng laban, ikaw ang aming ilaw. Pag-ani ng bayan, sa puso'y may laman, gawa mo'y alay sa kinabukasan ng lahat. Pag-ani ng bayan, Pilipino matapang, sa araw-araw na laban, ikaw ang aming ilaw. Pag-ani ng bayan, sa puso'y may laman, gawa mo'y alay sa kinabukasan ng lahat. Muli pong nagbabalik ang programang Bagani ng Kalsada. Again, ako po si Mike Manansala, ang inyong host. Makakasama sa loob ng isang oras. At kasama natin, syempre, ang aking boss, ang CEO ng Oracle Petroleum Corporation, si Mr. Dominic C. Ang tawag namin sa kanya, MDOS or Sir Mick. So, Sir Mick, eto, nagbabalik tayo. Ano ang mga proyekto ng Oracle na pwedeng maging bahagi ng programang Bagani ng Kalsada? Ngayon, sa mga proyekto na gusto namin gawin sa Oracle, marami na kaming mga naiisip. So, isa dito is pwede kaming gumawa ng free change oil program. So, gagawa kami ng isa kada city natin. Siguro, paikot-ikot yan. Gagawa kami ng mga tent, isang lugar sa ating mga motorista. Pwede sila dumaan. Tapos, magbibigay kami ng free change oil. Tapos, isa pang programa is siguro parang edukasyon para sa ating mga langis. So, yung langis natin, syempre, iba-iba yan. Siguro,
hindi naman alam ng lahat ng motorista natin kung ano ang dapat sa kanilang mga motor, kotse. Nakasalalay lang sila sa Teleair. Tama. Pero kaya namin gumawa ng programa para alam niyo talaga kung ano yung pumapasok sa inyong mga kotse, motor, at kung ano man. Tapos siguro huli, puwede rin tayo gumawa ng mga ano, sa future, mga ano, racing. Racing, Hindi natin wow, racing, masabi, tricycle, hindi puwede natin 'yan. Kasi sa ibang probinsya nakikita ko meron silang gano'n lalo na 'pag piyesta, 'di ba may tricycle, 'di ba? mm, Meron nga van, eh, 'di ba? mm, Yung pinangkakarera nila. So, si Oracle tutulong sa mga ganyan, tayo mag-o-organize para sa ating mga motorista. So, nabanggit niyo kanina yung change oil, mm, importante 'yan kasi tapos yung edukasyon. Siguro pag-iisahin na lang natin 'yun, mag-e-educate tayo, tuturuan natin sila kung paano talaga mag-change, kung kailan. Hindi kasi yung iba kasi nakikita natin do'n sa pakete nung langis na binibili natin. Kadalasan 'yan every 5,000 or kung ano man, 'di ba, mm, every 1 month, every 2 months. Minsan kasi depende 'yun, eh, sa gamit mo ng halimbawa ng motor mo o kaya ng kotse mo, depende 'yun. Kung masyado kang, matapak sa gasolina, masilinyado, mas gagamit talaga, mas ginagamit yung langis. Tama ba, Sir Mick? mm. Ta's dagdag ko lang din, aside sa gamit, depende din sa kondisyon. So, Mm, kunyari yung lugar mo maraming alikabok, iba din yun. correct. Kung yung lugar mo, siguro madalas umulan, masyadong mainit o malamig, Tama. iba din yung kumbaga yung working conditions natin. Dapat tama din yung langis na ginagamit natin. Exactly. Yung mga sasakyan po kasi natin ginagamit, kumbaga parang katawan natin 'yan, eh, 'di ba? Dapat papakiramdaman mo rin, 'di ba? Kung medyo nararamdaman mo, halimbawa, jeepney driver ka, Mm, medyo mainit than usual yung lumalabas sa harap mo na ganyan sa makina. Alam mo na yun dapat medyo siguro malapot na yung langis at kailangan na ng change oil. Kahit wala pa yung 5,000 kilometers o kahit wala pa yung 1 o 2 buwan. Tama mm, ba, Sir Mick? Kailangan, mararamdaman mo din yan, eh. Tayo motorista, mararamdaman natin 'pag hirap na yung makina. Exactly. So, isa sa mga programa na puwede nating, maging bahagi ng, programa nito, isa sa mga project is yun nga, yung sinasabi ni Sir Mick na change oil, kasama dun yung education. So, hindi lang tayo magche-change oil, siyempre tutuluan natin yung ating mga motorista kailan at paano magche-change oil, 'di ba? Tapos nabanggit mo rin, yun nga bukod sa education, kanina nabanggit mo mag-i-invite tayo ng mga eksperto talaga, ng mga mekaniko, at siguro pati yung mga nasa TESDA ngayon may mga libreng, programa sila, eh, sa TESDA yung Mm. mag-aaral ka, 'di ba, yung driving, libre na rin 'yan siguro i-offer din natin minsan sa kanila 'yan. So Sir Mick, maganda maganda yung project na mga gusto mong ibahagi. Talagang aabangan natin 'yan, yung sa mga motorista abangan niyo po 'yan dahil gagawin po talaga natin 'yan dito sa programa. So again, nabanggit ko kanina yung mga social media kung saan kayo puwedeng kumontak. Kung gusto nyo sa barangay nyo o sa mga toda nyo na kayo yung mauna sa change oil na ino-offer ni Sir Mick, mag-message po kayo do'n. Bukas po 'yun 24/7. Yung mga empleyado natin sasagot diyan. Now, Sir Mick, etong bagani ng kalsada, saan mo naman nakikita, makalipas ang 1 taon? Nasaan na ang bagani ng kalsada? Siyempre pagkatapos ng isang taon, ang unang-unang gusto ko makita is marami tayong natulungan. Marami tayong mga motorista na natuto, Mhm, marami, gumaling sa kalsada mhm. at nakatipid din sa paggamit nila ng bayani, nakatipid sila. So, mas malaki ang mauuwi nila sa kanilang pamilya. Tama. So, 'yun ang pinakaimportante talaga, yung matitipid. Kasi kaya naman naghahanap buhay ating mga motorista para sa pamilya nila, para pag-uwi Mm, nila may mapapakain, may mabibiling pagkain, 'di ba? Doon naman talaga napupunta at nauuwi yung pagod nila sa araw-araw. So, napakagandang layunin yung hindi lang talaga yung motorista ang magpapagod at kakayod, pati na rin si Oracle, pati na rin ang programang ito na Bagani ng Kalsada, sila, kami ang tutulong, hindi kayo nag-iisa kasi para sa pamilya niyo, kami yung makakasama. Tama tama ba, Sir Mick? tama 'yan, tama. So meron ba tayong mga grupo, organization? Marami ng ano ngayon, eh, may mga grupo na, eh, lalo na yung, ah, may isang grupo naka-partner si Oracle Petroleum na lagi silang nagbibigay ng mga ang CSR nila o corporate social responsibility nila,
tumutulong sila. Grupo lang sila, Sir Mick. Grupo ng mga riders yan. Nakakatuwa nga kasi Pilipinong-Pilipino yung pangalan ng grupo nila. Minsan siguro invite natin sila dito. Pero meron ba tayong ibang grupo pa, organization, na pwede nating ma-invite dito para again nga makatulong sa ating mga motorista? Sa tingin ko, isa sa mga una at importanteng mga groups na kailangan nating invite is siguro yung grupo ng mga jeepney driver. Sa tingin ko, sila yung mga motorista sa kalsada na hindi masyado naririnig ang boses. Tama. Kaya palagi mo na naririnig, nagrarally sila, na hindi nila nilalako yung kanilang jeep kasi marami silang mga problema na hindi naririnig. Yung nabanggit mo, Sir Mick, hindi nila linalako, ayaw nilang isurrender. Kasi 'di ba meron tayong modernization program ang ating gobyerno na ang layunin tanggalin na yung mga luma o dilapidated, yung mga mausok na jeepney, 'di ba? Mm. At papalitan ng makabago. Ang alam ko nung nakakarang taon pa roll out na 'yan eh. Nagkaroon lang ng konting stumbling block kasi medyo mataas nga naman ang presyo ng gustong ipalit. Mm. Sa ngayon, mahirap talaga kung ako man ang isang pobreng jeepney driver at yun lang ang ginagamit ko para kumita araw-araw, ang hirap talagang pakawalan. Mm. At magdadagdag pa ako ng panibago na namang gastusin para lang may ipakain sa pamilya ko. Ang katotohanan ngayon, kung lalabas tayong lahat, siguro yung mga commuter dyan, magtanong-tanong kayo sa jeepney. Sapat po ba yung kinikita nyo araw-araw sa pagmamaneho ng jeepney o ng tricycle para may maiuwi sa pamilya nyo? 100% alam ko ang sasagot nila is hindi. Kulang na kulang. Ang realidad kaya nga sila nagrarally eh. 'Di ba, Sir Mick? Sabi mo, Mm. nabanggit mo kanina, nagrarally sila. Kasi hindi nila alam kung paano i-express yung problema nila. Ngayon, ang isang malaking problema doon, hindi natin alam kung sino nakikinig o kung may nakikinig man gumagawa ba ng aksyon. Mm. Now, ang sabi mo kanina, itong programa na to, Bagani ng Kalsada, ito yung programa magiging boses nila. Kasi sabi mo mag-i-invite tayo ng mga taga-LTFRB, ng mga taga-gobyerno para makinig. Okay, so again, lagi na lang yung topic natin eh. Pero kung tayo lang, kung OPC lang o Oracle Petroleum lang yung kikilos, medyo mahirapan tayo. Mm. Diba? So kailangan natin, nung sinasabi mo nga yung mga grupo, organization, gobyerno man yan, o private. Mm. Pero para lang, ang hinihiling ba natin sa kanila solusyon sa problema? O marami pa tayong pwedeng ihingi sa kanila na para ibahagi sa ating mga motorista kagaya ng safety, Oh, diba, ng tama. education. Ano Kunya pa yung pwede nating maibigay na tulong mula sa ating mga grupo na yan? Kasi sa tingin ko kunyari lang, i-invite natin ang LTO. So, siyempre ano ang nangyayari at ginagawa ng LTO? Siyempre hinuhuli nila yung mga lumalabag sa batas. Correct? So, siyempre tayo motorista na tayo, paminsan sa certain city na 'to, iba yung batas. Tapos dadaan tayo dito, makakuha tayo ticket. Iba na naman. Gastos na naman. Sa mga iba, puwede yan no seatbelt, smoke belching. Siyempre Nakakalusot. siyempre 'pag nakakuha ka ng ticket, kailangan mo pang bayaran. Exactly. Liliit ang mauuwi mo sa pamilya. So, siyempre hindi naman 'to alam ng lahat. So, siyempre uhulihin ka, ipapara ka ng LTO. Tas always sasabihin, hindi namin alam na ganito pala dito. Kasi sa iba hindi eh. Oo. Ang coding pala ganito, dito bawal. So, yun yung mga kailangan siguro refresher lang sa ating mga motorista na kaya nating ipaalam sa programa ng Bagani ng Kalsada. Sabi mo, Sir Mick, nalilito yung mga driver natin, nalilito yung mga motorista. Sa isang barangay, pwede ako, pinagbigyan ako eh. Bakit dito hindi? Uhulihin. Tapos, pagmumultahin ako ng ganitong presyo, mababawasan yung pang-uwi ko sa pamilya ko. Di ba? Sa tingin mo ba, anong pinaghuhugatan nun? Ang sistema ba natin? Ano sa tingin mong, eto, ano lang, opinion lang naman natin ito pare-pareho. Pero kasi yun yung hindi masyadong kagandahang nangyayari, realidad na nangyayari araw-araw sa kalsada. Iba dito yung rules, iba dito yung law, 'di ba? Saan ako lulugar? Sa opinion mo ba, Sir Mick, eto wala na sa ating ano to, pero
ay bahagi lang natin ng ating opinion, nasa sistema ba 'to? Definitely nasa sistema 'yan kasi siyempre, ating mga LGU, kaya nila gumawa ng sarili-sarili nilang mga batas sa kanilang mga Lugar. lugar. So, siyempre mas maganda 'pag isa lang. Kunyari si executive nagsabi, "Eto lang." Pero hindi 'yun nangyayari kasi may separation talaga. Kaya meron tayong mga LGU units. So, naging 'yun yung parang masamang side nun, pero may kagandahan din 'yun. Mhm. Kasi siyempre ang ating mga LGU, sila din ang may alam ng mga problema ng mga mamamayan sa kanilang LGU. Lugar, So, correct. parang may masama, may maganda. So, more of kailangan talaga natin ano, pagdating sa kalsada, ah, magbigay ng impormasyon, edukasyon na ito yung mga nangyayari. So, yun babalik tayo dun sa mga iimbitahan natin na Mm. ano, 'di ba? Dito magiging forum, magkakaroon tayo ng forum kasi siyempre dalawang grupo 'yan, eh, yung may hinanaing at yung magbibigay ng solusyon do sa Mm. nagbibigay ng hinanaing, 'di ba? So itong, programa ng Bagani ng Bayan, ito yung Bagani ng Kalsada, I'm sorry. So ito yung magiging avenue kung saan natin tayo pwedeng mag-usap-usap at magbigayan ng suhestiyon o ng solusyon sa mga problema, tama Tama, ba? tama. Ngayon, magbigay tayo ng ano, ng light but meaningful question. Ito katuwaan lang 'to, Sir Mi, kasi kami po kasi sa opisina, hindi kami kamukha ng ibang mga kumpanya na, "O magtrabaho ka, o at ayusin mo 'yan, dapat tapusin mo 'yan, 'di ka uuwi hangga't 'di tapos 'yan." Sa Oracle Petroleum po kasi para kami talagang pamilya. Parang mga kuya, ate, yun ang nga tawagan nung iba, sa amin. So ngayon mag-ano tayo, eto yung ginagawa naman natin 'to lagi pagka may okasyon tayo sa office, Mhm. Sir Mick. So meron tayong light but meaningful question. Simulan natin 'to, very intriguing 'to. Alam ko yung mga nasa office ngayon, gustong-gustong marinig 'to. Ito yung fast talk natin na tinatawag, Sir Mick. Mm. So, pipili ka lang ng isa, magbabato ako ng question, pipili ka lang ng isa at light lang, short lang kung bakit. Sige, Driver o passenger? driver. Driver, bakit gusto mo maging driver? Para mas control ko. Mas control mo, 'no? Baliktad naman kasi ako gusto ko passenger. Passenger princess daw ako sabi nung iba sa atin kasi gusto ko natutulog sa biyahe. Anyways, city driving or long drives? Long drives. Dahil Mas gustusin ko mag-long drive ng 4 na oras kaysa ma-stuck sa EDSA stuck ng sa 1 oras. traffic, lahat tayo gusto 'yan. Ang ano lang do'n siyempre safety, 'pag long drive 'yan yung mga nakakaantok, eh. So Mm. be ano lang yung tinatawag nating blow bagets. So be ready lang sa sasakyan niyo pati sa sarili niyo. Earliest motoring memory, Ang hindi ko makakalimutan is yung unang beses na kailangan ko mag-parallel parking. napakahirap nun yung para sa Sobrang hirap. lahat ng driver yata 'no, lahat tayo na nagda-drive, yun yung pinaka-challenging Mm. 'no. Pero nung sinubukan mo ba, nung unang-unang try mo ba, Siguro ata naggasgas-gas ba yan? hindi naman, pero siguro mga 10 beses labas-pasok. 10 beses na mas pasok, gano'n talaga. Ako nga baka mas mahigit pa, eh, 'di ba? Pero kasi yung ako wala namang turo sa akin. Yung nasa bahay pagka ano, atras abante lang, 'di Mm. ba? Yun lang ginagawa ko pero yun yung earliest mo. Ngayon, best road trip mula nung unang-una ka nag-drive hanggang ngayon, ano yung nare-recall mong best road trip na nagawa mo? Siguro best road trip is yung nagawa ko ang Baguio ng 3 hours and a half. Medyo nakakatakot na ng konti. Yung kailan yan? Kasi dati Meron ng T-Flex. may Meron ng T-Flex. may T-Flex May na T-Flex kasi na. Kahit oo. ako hindi ako makapaniwala. Kasi dati nung bata ako, ang Baguio, 6 hours. Exactly, Dadaanan mo ang lahat ng mga bayan. lahat. Lahat dadaanan mo. May konting NLEX, pero the rest, Oh, mga tuloy-tuloy bayan yun. na. So, nung nagawa namin yun, sabi ko, oh, ang saya. Di mo makalimutan. Anong sasakyan mo nun, Sir Mick? Hyundai Tucson. Hyundai Wow. ZTR May lamang ka, 775. may sakay ka. Di ko Siyempre, makakalimutan tropa yun. yun. Siyempre, ligaw yun. Siyempre, nagmalaki ka. Kaya ko to, 3 hours, Baguio. Pero siyempre, again, masaya man. Again, safety first tayo. Lagi naman pag nagda-drive, kahit malapit lang ako, pagka kami ng misis ko, pag grocery lang kami. Yung grocery, malapit lang sa bahay namin, motor lang kami.
safety pa rin, helmet pa rin. Mm. Kahit ilang lakad lang yan, magmomotor ka o magsasakyan ka, seatbelt, di ba? Always safety first. Now, eto, kakadikit doon sa safety na yan. Most important habit every driver should have. Para sa akin, ang pinakaimportante is pagliliko. So, syempre, motor ka man o kotse, kailangan mo mag-signal. Tapos pagkatapos mo mag-signal, kailangan mo tumingin sa side mirror. Titingin pa rin, syempre. Titingin ka pa rin. Kahit gabing-gabi, umaga, maraming beses na muntikan na mayari kasi nakalimutan ko. Syempre, bata, nakakalimutan. Bata ka pa noon, hindi Oo. ngayon. Ngayon, okay na. So, yun talaga para sa akin ang pinaka-importante. Tingin bago lumiko. Exactly. Tapos, syempre, kaya nandyan yung ating turn signal, di ba? Mm. Para gamitin. Yun ang nakakalimot kadalasan ng ating mga motorista. Aminin man natin o hindi, masakit man aminin talaga, nagagawa natin yun. Ako minsan nakakalimot din ako eh. Lalo na kung halimbawa nakamotor lang ako, malapit lang, hindi na ako nakakapag-signal, nakakapag-turn signal. Pero yun po ugaliin natin, wag na wag natin kalimutan lahat ng mga safety features, turn signal, di ba? Kung base sumenyas ka na lang, di ba? So importante. Okay, next question, Sir Mick. What should every young driver learn first? Ano ang dapat na kauna-unahang matutunan ng mga bago pa lang natin nagmamanehong kababayan? Sa aking opinion, pag ako tuturo ko ng aking anak kung paano mag-drive, pinaka-importante is paano magtimpla ng brakes at gas. Brakes at gas. Hindi pwede, kunyari sa gas, hindi pwede sobrang bigla, kailangan dahan-dahan, pati brakes. Pag meron kang sakay, kailangan dahan-dahan. So, syempre, pag simula mo, nandiyan ka lang, parking lot, atras, abante lang. Para maramdam mo yung timpla. Kasi, yun yung pinaka-importante. Gusto natin, swabe yung sakay. Swabe yung paggalaw natin sa kalsada. Yun yung pagiging gentleman. Tama yun, Sir Mick, lalo na kung meron kong sakay. Syempre, be a gentleman, be courteous. No, hindi pwedeng yung bigla ka lang pepreno, masasaktan yung mga sakay natin. Pero bukod doon, isa sa pinaka-importanting reason is yung well-being ng sasakyan natin mismo. Diba, kung masyado kang masilinyador, magasolina, ubos kagad yung gasolina mo. Kung masyado ka na mapreno, ubos kagad yung brake pad mo. Tama ba, Sir Mick? Mm-mm. So, again, isa pang question. One word that describes a responsible motorist. Ano yung isang salita na makakapag-describe ng isang responsableng motorista para sa'yo? Safety. Safety. Tama, yun nga yung binabanggit natin kanina pa. Pinaka-importante yan. Sa driving school, laging nilang sinasabi, you have to be a defensive driver. Ano ibig sabihin? Para sa'yo, Sir Mick, ano ibig sabihin ng defensive driver? So, syempre, pag defensive driver ka, hindi yung importante sa'yo, sarili mo, at pati rin yung mga pwede mong mga kasama mo sa kalsada. Isang mistake lang. Isang magkakamali Isang mali lang. lang. Maliit man yan. Di ba? May mali ka lang liko. Red yung light, tinuloy mo. Iiba Yun ng na, buhay. oo. Iiba buhay mo, iiba buhay nung tinamaan mo. Exactly, araw-araw sa news, sa mga balita, nakakapanood tayo na ganyan, di ba? Konting pagkakamali, lalo na yung mga nasa expressway, tumatakbo ng 80, 100 o 100 o 80 kilometers. Maggalaw mo lang ng konti kasi yung manobela mo, di ba? Hindi malawak na yung liko niya. So defensive, sa akin kasi ang defensive driver is yung asahan mo na asahan mo na may mangyayaring hindi maganda. So lagi mong iisipin na baka kasi may mangyaring hindi maganda. So mag-iingat ako. So depensa ka talaga lagi. Baka may sumingit sa akin. So alerto ka. No? Ganon din sa ating mga na-discuss namin to last week ni Miss Aida na pag-usapan namin yung mga hindi naman masyadong responsableng jeepney driver natin. Ewan ko, nabalita mo ba yun? Yung nag-swerving siya na may pasaherong nalaglag. So yun, pinaka-importanting iwasan talaga natin yun. No? So defensive driving and again, safety first. So last question, Sir Mick, what does bagani mean para sa iyo? Ano ibig sabihin ng bagani para sa iyo? Para sa Pilipino. Para sa Pilipino kasi nga, 'di ba, warrior. Pag sinabi mong warrior ka, hero ka, hindi mo iniisip yung sarili mo eh, 'di ba? Para sa iba 'yan, para sa pamilya mo, para sa Pilipino.
Okay, napaganda. Again, asan na ba tayo? Mag-invite tayo ng listeners. Again, nabanggit na natin yung mga social media natin. Yan, meron tayong naka-flash sa inyong screen para doon sa mga nakikinig sa radyo. Ang FB po natin is baganioil.ph. Ganun din yung Instagram natin, baganioil.ph. Yung TikTok natin, ganun din po, baganioil.ph. Meron tayong YouTube kung saan nyo napapanood ng live ito, Bagani Oil. Yung website po natin, kung gusto nyong malaman ng mas marami pa tungkol sa Bagani, andyan yung website natin, baganioil.ph. Again, kung meron kayong mga drivers o kayo mismo kailangan nyo ng tulong, pwede kayong tumawag o mag-text sa 0945-859-5520. Yan po yung ating hotline. May mga sasagot po niyan 24 hours a day. Tama po ba? Ayun, maraming salamat sa ating mga sponsor. Maraming salamat Sir Mick Thank you, sa thank you. sa pagpapaunlak ng aming invitation. Now, meron ka po bang siyempre lahat tayo may mga famous last word dito para sa ating mga motorista. Hihingi namin ang iyong tagubilin sa ating mga motorista. Mahirap Again, syempre yung safety, yun yung message, di ba? Siguro mensahe ko lang is pag nasa kalsada tayo, isipin lang natin kung ano yung gusto nating gawin sa atin, yun din yung gawin natin. Exactly. Maganda yun. Again, Sir Mick, last question na lang. Yung sa mga nagtatanong, syempre maraming nakakapanood sa atin, maraming nakakapakinig. Saan mabibili ang Bagani Oil? So, ang Bagani Oil, pwede mo kontakin ang aming mga social media, na flash yan. Tapos available na kami sa ating mga distributor. Makikita nyo yan sa aming social media. Social media kung saan yung mga distributors namin ng Bagani. Pwede nyo kami bilhin doon. Yun. So, kaya natin sinabi nandun, lahat ng social media natin, doon kayo pwede mag-question, magtanong kung saan mabibili yan. Again, maraming salamat sa sponsors natin. Maraming salamat sa mga nakinig. Again, i-invite ko ulit para sa next Wednesday, meron tayong guest. Ito yung guest natin sa grupo ng mga motorista na nagbibigay tulong sa mga nangangailangan talaga. So, pwede ba tayong ng konti, mga shoutout natin sa ating sa opisina? Nandyan sila Kim, si Casey, yung aming in-house ex-bam dancer na si Olivia. Olive, hello sa'yo. Mga brothers ko yan, Brother Jay, siyempre marketing team, sales team, lahat sa inyo. Maraming salamat. Thank you. And hanggang sa huli, hanggang sa Wednesday, hanggang sa susunod na Miyerkules, ito ang inyong kasama, Mike Manansala. Tandaan, ang tunay na bagani ng kalsada ay ang motoristang responsable, disiplinado at handang tumulong sa kapwa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ikaw na nagmamaneho ng jeepney sa kalsada, puno ng usok pero di nagrereklamo. Para sa pamilya, bawat pasada ay panalo. Sa bawat bigo at preno, sa bawat ibig at kwento, Bagani ka, alam mo ba yun? Bagani ng bayan, Pilipinong matapang, sa araw-araw na laban, ikaw ang aming ilaw. Bagani ng bayan, sa puso yung